Hindi kami nagbibitaw ng mga salita tungkol sa impeachment ng Pangulo. Sino yung nagsalita ng impeachment? At sino ang gusto nilang i-impeach? Yeah? Sino ang pinafile nila ng kaso sa Supreme Court? Saan ba manggagaling ang choice ng presidente para i-fill up ang pwesto ng vice president kung ma-impeach siya? Saan manggagaling? Kung nagbabasa ng saligang batas itong mga 12 na to, may intindihan nila na manggagaling yan sa House or sa Senate. Yun, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. At ang Kongreso pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan. Attorney Trixie Angeles sa issue ng confidential funds ngayon. Sinabi nito ang mga ginawang pagharang ng Kongreso sa budget ni VP Inday Sara Duterte. Bago maipasa ang hinihingi ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng issue tungkol sa DepEd at ilang ahensya na hawak ni Vice President. Binato din ng mga Duterte ng ICC issue tungkol sa drug war, habang sinasagawa ang confidential funds. Kaya minarapat na binitiwan na lang ito ng Vice President. Sa kabilang panig naman kinuwestiyon ang travel expenses ng ilang administration sa Kongreso. At ang sinagot lamang nito ay pagpatawag sa kanila sa Kamara upang talakayin at ipaliwanag na fake news umano ang pagtanong nito, kagaya ni Naka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Sinabi pa ni Attorney Trixie na kapag sila ang kinukwestiyon sa tanong ng funds, ay kakasuhan at paparusahan kumpara sa Vice President. Ang unfair treatment nito. Ilang issue pa umano ang pinupukol kay Vice President, ngunit wala man lang epekto sa rating at pamumuno ni Vice President. Senate Minority Leader Coco Pimentel sa sumatotal na hiningi ni PBBM para sa unprogrammed appropriations na dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion. Coco Pimentel sa ginawang dagdag na 450 billion sa 2024 national budget. Sa isang pagkakataong panayam sa mga mamamahayag, sinabi ni Pimentel na ang 450 bilyong dagdag na ginawa ng Bicameral Conference Committee sa mga hindi nakaprogramang appropriations ay unconstitutional. Ang sabi ng saligang batas natin, according to our Constitution, maaring aprobahan ng Kongreso ang mga appropriations na iminungkahi ng Presidente para sa operasyon ng gobyerno, ngunit hindi nito maaaring dagdagan ang appropriations, ani Pimentel. Ang tinutukoy niya ay ang Article 6, Section 25 ng 1987 Constitution na nagsasabing ang gobyerno ay may itinakdang budget lamang. Dapat, nilalaman, at paraan ng paghahanda ng budget ay dapat itakda ng batas. Sinabi ni Pimentel na ang National Expenditure Program mula sa ehekutibo ay nakapeg sa unprogrammed appropriations sa 281.9 billion lamang. Ngunit ang Bicameral Committee na nag-ayos ng mga pagkakaiba sa mga bersyon ng House at Senate ng panukalang batas ay nagpalubog ng halaga sa 731.4 billion. Ang resulta ay halos 6 trilyong budget sa halip na ang orihinal na panukala na 5,768 trillion lamang, ani Pimentel. Tunghayan pa natin ang ilang mensahe ni Pimentel sa issue ng dagdag na budget, mga kasolid peak news. Tara. Let's go. I've noticed that many of you are simply watching my videos without subscribing. I kindly request you to consider subscribing to my channel, as your support motivates me to keep creating more content. Ang napansin ko at tumataginting po ang issue na ito ay nung lumabas yung issue ng kakulangan ng liquidations ng Kongreso, they dealt with it only for a short while. Ibig sabihin, si Senator Migs tinalakay niya ng saglit lang. Ang sinabi lang nila is, unqualified daw yung report ng COA tungkol sa Kongreso at saka sa Senado. But that's not really saying anything, di ba? Considering na yung liquidation standards nila ay medyo mababa. Hindi po pareho. In other words, kapag nandun sa executive, grabe ang hingian ng resibo,
mayroon pang mga ang malaki ang requirement para sa documentation. Pero matapos na talakayin both ng Senado at ng Kongreso in such a, how do you call this, dismissive way, hindi na nila pinag-usapan muli. Instead, ay nagkaroon ng hearing sa Committee on Franchises, nagkaroon ng issue tungkol sa mga issues tungkol sa DepEd, bukod sa GSIS and other remittance issues, mayroon pa dun sa isang logistics company na napakabababaw na issue na madali namang naisagot ng DepEd. Bukod pa dito, may usap-usapan na tungkol sa pagpasok ni umano ng ICC investigators dito sa Pilipinas at with the intention na imbestigahan ang kaso tungkol sa Jaguar. So, ano ang napansin natin dito? Irrefutable po ito. Number one, dismissive po ang pagtrato ng ating mga legislators tungkol sa issue ng liquidations. Hindi po nila binibigyan ng nararapat na pansin ang ating mga hinaing tungkol dito sa mga ito. Dahil pera ito ng bayan, mahalaga na i-address nila yung issue. Instead, ang nakikita natin ay napag-iinitan lang ang mga Duterte. Now, what does that have to do with liquidation? Well, aside from the fact of destruction, alam nila na kapag tumuloy-tuloy ang galit ng mga tao tungkol sa mga issue na ito, then medyo namimiligro ang kanilang political pogi points. Kumbaga, sige, let's deal with some of your comments then, ha? Pasensya na po sa ingay, ha? Uulitin ko, nandito po ako sa airport. So, every so often, maririnig nyo yan yung mga announcements. So, sayang kasi yung oras, nag-iintay lang ako dito, eh. Alright, so, anong ibig sabihin nito kapag hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin ang hinaing natin tungkol sa liquidations ng Kongreso at ng Senado? It means they don't really care what we think. Ang gusto nilang pagtuunan natin ng pansin ay yung mga issue tungkol sa mga Duterte. Unfortunately for them, medyo hindi kumakagat. Lalong-lalo na yung mga issue na binabato kay Vice President Inday Sara. Hindi lang yun, ha? Hindi lang yung issue na binabato ang hindi natin pinaniniwalaan, kundi pati yung mga taong nambabato. So, ano yung impression natin ngayon? Ang impression ng taong bayan is, they don't really listen to us. Gumagawa sila ng issue, pero dun sa magagawa-gawang issue, abay gusto nila, kakampihan pa natin sila. It's manipulation in every sense of the word. Di na nga natin tayo pinakikinggan, they don't really care otherwise what we think. Kumbaga, they only care when it affects them. So, in the meantime, they'll keep feeding us all of these so-called information, pero pag tayo naman ang may hinaing, ay dead ma tayong lahat. We can't keep doing this, eh. Unang-una, maliwanag na pinapakita ng significant na sektor ng lipunan na beloved ang mga Duterte. And we like their brand of leadership. Anong ginagawa nila? Ginagaslight nila tayo. Sinasabi nila sa atin through their actions na hindi worthy itong mga to. Hence the issues about the ICC, the issues about the DepEd, and so on. Hindi ba nila napapansin na pilit na sila? Hindi ba nila napapansin na hindi kumakagat yung mga issue na binibigay nila sa atin na gusto nilang talakayin natin? Isa pa, ito, maraming katanungan tungkol sa nasaan si DOJ Secretary Remulla. I'm hesitant to discuss this kasi it might have to do with health issues. At alam niyo naman po sa ating saligang batas, ang kailangan talagang isa publiko ay yung health condition ng Pangulo. Pero yung mga individual secretaries,
while it is a matter of transparency, meron ding kumbaga mayroong ding concern about the privacy of their health conditions. So, maganda sana na maging transparent ang gobyerno. Ayaw lang nga natin masyadong mag-inquire into the health issues of a cabinet member kasi medyo masyado ng personal. Nasa saligang batas, pagdating sa presidente, ayan, pwede tayo magtanong. So, ito yung concern ko. Hindi concern ang admin. Hindi nila pinapansin na mayroon tayong concern for certain things. How our money is being spent. And alam niyo yung nakakatawa dyan is, hindi naman magiging issue yung tungkol sa liquidation kung hindi nila pinag-initan si Vice President Inday sa kanyang confidential funds. Dahil nag-i-insist sila ng transparency, di sige, balik sa inyo. Kayo din, dapat transparent kayo. How dare you bring up transparency and impose a higher standard for people who are not you? Pagdating sa Kongreso, sa Senado, dapat ganito lang ang transparency kasi importante daw ginagawa nila. Pero pagdating sa ibang tao, sa others, o kaya sa kanilang mga political enemies, then kailangan doon striktong-strikto. Galing ako sa gobyerno. Alam ko yung necessary documentation that's required to justify yung paggastos natin ng public funds. Hindi po pareho dun sa standards na ini-impose sa Kongreso. So, but despite the fact na tuloy-tuloy natin tinatanong, diba, hindi nyo pera yan, anong ginawa ninyo sa pera ninyo? Patuloy-tuloy yung tanong natin, dinededma nila tayo. Instead, bato sila ng bato ng issue na hindi naman kumakagat at nagpapakita lang sila ng oppressive behavior at saka dahas. As we have seen dun sa paggawa nila, dun kay Ka Eric at kay Doc Lorraine. It's a matter of time, tingin ko, na after this, ira-ramp up nila. Pasko kasi ngayon, bihirang nangyayari yung, pag Pasko, usually we're forgiving, peace on earth, goodwill to men tayo. Pero hindi ba nila napapansin na despite the Christmas season, mainit ang ulo natin tungkol sa kanila? Minsan sinasabi pa nga nila, ito, and this is one thing that I want to address also. Ang napapansin ko na hinahatid ng mga trolls sa ating mga walls ay sinasabi nila na masyado daw tayong atat. Masyado daw tayong nagmamadali na iupo si Inday. Excuse me, gaslighting na naman kayo. Hindi tayo atat na iupo si Inday. We were happy when BBM won. We were happy in the early days of the Marcos administration. Pure unity team talaga. Tuwan-tuwa tayo doon. And we were cheering on the unity team. But why all of a sudden ina-attack si VP Inday? Hindi tayo yung nag-umpisa ng alitan na ito, ng conflict na ito. It started nung pag-question sa confidential funds ni VP Inday at kung ano-anong issue na nire-raise nila na maliwanag naman na hanash. Diba? Hanash. Biglang, sige nga, pakita ninyo kung saan ninyo ginastos yan, yung confidential funds. Samantalang, dati, they would have given her anything she asked for. May nagreklamo ba? Kahit noon? So, they know about the satellite offices. Hindi naman sikreto yon. It's all over the country. Kumibo ba ang legislature nung time na yon? In the exercise of their oversight functions, pwede naman nilang tanungin eh. Saan nyo nakuha pondo dyan? Pwede naman nilang tanungin nun eh, pero hindi. Ngayon nila tinanong. So they started it. Kumbaga, o di inumpisahan nila, gusto nilang transparency sa confidential fund ni VP Inday. O di sinabi niya, wag na lang, wala na lang. Yun lang ako hihingi niyan, inyo na yan. Pagkatapos, anong sinabi naman nung tayo na yung nagtatanong, o sige, kayo naman po,
Saan nyo po ginastos yung MOOE? Saan nyo po ginastos yung mga travel fund? Saan nyo po ginastos ang extraordinary fund? Eh, suddenly, ano, tayo yung on the attack. Ano ba? Tapos, attack, iupo si VP Inday. We weren't even thinking that. We were just thinking, we should leave her alone to do her job. Wala nga magsasabi dito na iupo na siya eh. Sila dyan yung nag-bring up nun. And you know why they want us to make that an issue? Para pwede nilang bantayan tayo at pagkakasuhan tayo. Sure yan. Kasi ramdam na natin eh. Nararamdaman na natin na mabigat ang kamay nila pagdating sa kasuhan. So, I just like to remind these people na nagsasabing, atat daw tayo, hindi tayo makaintay na iupo si Inday. Hindi daw tayo makaantay ng 2028. Excuse me. Sino ba dyan yung biglang nagsalita tungkol sa impeachment? Kami ba? Ha? Kaninong impeachment? Hindi naman kami nagsasalita tungkol sa Pangulo and hindi kami nagbibitaw ng mga salita tungkol sa impeachment ng Pangulo. Sino yung nagsalita ng impeachment? At sino ang gusto nilang i-impeach? Yeah? Sino ang pinafile nila ng kaso sa Supreme Court? Kami ba? Ha? So, I call BS on those people saying atat tayo na iupo si Inday. We didn't start this fight. We didn't start the criticism. So, at careful kami sa mga salita namin. Alam namin kung ano ang legal, ano yung hindi. So, huwag nyo kaming pag-gaslight na ganyan. Huwag nyo kaming paglululokohin ng mga ganyan. Alam namin na may kumpas yung mga salita ng mga troll na yan. And in the middle of all that noise, yung mga atat kayo and all that, kailan nyo sinasabi yung tungkol sa house? May kahit isa ba dyan sa mga trolls na nagja-justify dun sa secrecy surrounding the expenses of the house? Pakisabi nga. Yan dapat ang dinidiscuss ng mga trolls eh. Hindi naman nila ginagawa. Sino ba nag-bring up ng ICC? Kami ba? Sino ba yung mga napapraning dyan? Ulitin ko sino ba yung napapraning dyan? Ha? Sino ba mag-benefit kung ma-impeach si VP Inday? It's whoever the president will choose to fill that vacancy. Kasi ayon sa saligang batas, simple lang yan eh. Kapag nabakante ang office, ang posisyon ng vice president, presidente po ay mamimili, may ko-confirm naman ng legislature. At pipili ang presidente doon lang sa House or sa Senate. Uy, merong humihirit. Careful. Di daw ako careful. Sabit daw ako dun sa mga issue ni Vic Rodriguez. Sige, galingan mo yung argumento na yan. So, ano ngayon kung galit si Panelo sa akin dahil dun? Kiber, nag-away ba kami? Pinansin ko ba siya? Pinansin ko ba yung mga nagsasalita ng kung ano-ano nung nasa opisina ako? Wala. Not only that, yung mga harshest critics ko at the time, baliktad na po. So, galingan niyo po yung mga ganyang klaseng argumento kasi hindi ko makagat mahina talaga kayo. Sorry na lang. Yep. Yan, no? Para makita ninyo. So, yeah. Sino ba? Ulitin ko sino bang atat? Kanino ba pipiliin ang vice-presidente? Saan ba manggagaling ang choice ng presidente para i-fill up ang pwesto ng vice president kung ma-impeach siya? Saan manggagaling? Kung nagbabasa ng saligang batas itong mga 12 na to, may intindihan nila na manggagaling yan sa House or sa Senate. Tapos sila pa yung magko-confirm. Naimbestigahan din ba mga taga-Congress? Puro nasaan na yan? Sabi ni Roger Cortez, naimbestigahan din ba mga taga-Congress? Puro ata po walang liquidation, malupit pa naman parusa sa kurakot. Well, hindi yun yung problema eh.
may liquidation sila, pero iba yung standard for their liquidation. Tinatanggap po ng COA yung mas mababang standard para sa kanila. Ang tanong natin, in this day and age, pwede pa rin ba yun? Bakit magkaibang standard ng Kongreso dun sa standard ng executive? Ay kung ordinaryong kawani ng gobyerno yan, mababang rangko, hindi ba sandamakmak na resibo hihingin? Di ba isang damakmak na explanation? Tapos pag hindi mo napuno lahat ng resibo, babayaran mo, sorry mo yan. Otherwise, makakasuhan ka. Saan ba tayo nakakita? Kailan ba tayo nakakita ng kongresista o senador na nakasuhan din sa failure to liquidate? Sana? Meron ba? Uju! Itong si Tranquility Music, Isn't it high time to change the constitution from NCR-centric constitution to federal type? Wala akong problema baguhin ang saligang batas kung yun talaga ang hinihikayat ng taong bayan. Pero hindi ko pagkakatiwala dun sa mga taong nasa kongreso ngayon. Sila ba? Sila na nga yung gusto natin baguhin. Sila nga yung dahilan kung bakit ang dami nating problema ngayon pagkatapos sa kanila natin pagkakatiwala yung pagbabago ng saligang batas. Di na, oy. Sabi ni Bibi, anong pasalubong ko daw galing Davao? Bumili ako ng isang damakmak na chocolate. Hindi nga, seryoso. Bumili talaga ako ng sikwate, ang sarap. Para dun sa mga nagtatanong kung anong tingin ko dun sa sinabi ni Thinking Pinoy, siguro naman yung iba sa inyo, kilala niyo na ako. Hindi po ako nagkukomento sa mga kahit ano pang sabihin ni Thinking Pinoy. Ganun lang po talaga. Kung hindi ako agree, bakit kailangan pa ako magkomento? Kung agree ako, bakit kailangan ko pa magkomento? Cacao chocolate, sabi ni PJ, yes po, yes po. So, si spiral staircase, ito ang spelling ka daw. Bakit mo iniwan si Presidente at sa kabila ka pa dumikit? One of these days, ikikwento ko yan. Pero there's a reason para sa lahat. Now, the President accepted my resignation on health reasons. So, huwag mong sasabihin na iniwan ko ang Pangulo. Siya po yung tumanggap ng resignation ko. So, at wala kaming away ni Pangulo. Kaya galingan mo yung mga ganyang klaseng argumento. Nag-i-insinuate ka, wala ka man lang isang pat-pat ng ebidensya para dyan sa sinasabi mo, iniwan ng presidente. Nag-resign ako for health reasons. Migil ka dyan. So, sabi ni Joselito, tuwang-tuwa mga Dilawan sa nangyayari ngayon kasi mga DDS at loyalista nag-aaway. Ay, talaga? Care na care mo talaga. May care ka talaga dun sa iniisip ng mga Dilawan. Buti kung nakakapuno pa sila ng isang kombi. Ay, mali. O sige, isang L300. Magkasya sila yung lahat ng mga Dilawan na in existence. Darling, why do you care about such a minority? Ngayon, kung natutuwa sila, Pasko naman, pagbigyan. So what? What does it matter? Ilang beses na natin tinalo sila sa eleksyon, tapos nagki-care ka pa rin what they're thinking? Why? And that's not an argument, really. Uy, tuwa sila na ganyan na nangyayari. So what? Correct, kasi masyadong mabilis. Kasi nga parang magugulat ka. Laki nun, halos lampas doble yun. So, ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually, permado na nga yan kahapon . Ngayon, kukuha na ngayon tayo nung itemized list kung ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget. Makikita naman natin yan. Hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero, as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan. Oo, at kayo po mismo ang personal na tututok dyan na senador. Opo, kasi ginawa ko nga itong issue. Ako lang nakapansin nito . Ito pa, Senador, yung 500 billion pesos naman na nakalaan para sa ayuda. Ano pong masasabi nyo rito? Yan ang aking pinapahimay actually. Kasi nagulat ako dyan na meron daw
sa pronouncement ni Speaker, meron daw dyan 500 billion pesos na ayuda. Ano po ang komento ninyo dahil napirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pambansang pondo sa susunod na taon? Inaasahan po ba ninyo na sana ay nagkaroon ng mga veto doon sa inyo pong mga points na ipinunto bago po ang signing ng budget? Merry Christmas muna rin sa tanan. Okay. Ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approved ng Kongreso na total budget amount, kasi ako sa total ako nakatingin sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang inapprove ng Kongreso mas mataas sa pre-propose ng executive or ng presidente. Bawal yun. Sa mata ko, bawal yun according to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. Kasi nasa presidential system tayo . So, ang pinakasikat na politiko sa buong Pilipinas, ang presidente. Kasi nga, presidential system nga tayo . Yun na nga. So si presidente ang ina-assume na siya ang alam niya kung paano gumagalaw ang buong gobyerno, kaya gumagawa siya ng estimate. Okay, ito lamang po ang maximum na halaga na kailangan ko para mag-operate ang gobyerno. Tapos sasabihin ng Congress, hindi, dagdagan pa namin yan ng 450 billion pesos. Bawal na po yun. Pagmamalabis ba yun na maituturing senator? Lalo pa, di ba dapat na sa spending plan nga ng pamahalaan, di ba dapat itemized, Sen? Correct. Exception na lamang po itong yung nabanggit po ninyo. At ang general rule na talaga ngayon, pinagsisikapan na talaga na itemized. Pero sa totoo na buhay, kasi kahit tayo na mag-budgeting tayo sa bahay natin, sa household level, sometimes meron tayong tinatawag na contingency fund na hindi na natin yan ma-itemize. Yan na yung pinaka-specific na description ng gastos mo. Yan, contingency fund. Meron pa rin mga tinatawag na lump sum sa budget, pero sinisikap na ng Kongreso na iwasan yang ganyang klaseng pagla-lump sum. So ina-itemize. So pati naman yung unprogrammed appropriations, itemize po yan, nakalinya din po yan. Except that ang aking position is merong very specific na nakasulat sa Constitution . So maski na disagree ang mga mambabatas, hindi agree, hindi kami isang-ayon sa nakasulat sa Constitution, wala kaming magawa kasi di naman batas yung Constitution na pwede namin i-amend. So kailangan i-amend yan ng taong bayan. So kung meron nakasulat sa Constitution na hindi sang-ayon ang mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang Constitution. O ano yung sinasabi ko na nakasulat sa Constitution? Ulitin ko, ang sabi sa Constitution, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. At ang Kongreso pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan. Sen, bago ko lang ibigay ang bola kay partner Admar, yung program funds, pwede yung gamitin, Sen, sa kahit anong programa sa pamahalaan, projects, programs, discretion ng presidente. Ang discretion ng presidente would be yung contingent fund. Kasi yun yung isa sa mga lump sum na nababanggit ko. Pero ano yon, programmed yon, programmed appropriation yan. Okay lang yon, napasok ngayon yun sa suma total na 5.768 trillion pesos. Okay yun, nakasama dun yun.
Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng presidente ay 281 billion pesos ang kanyang hiningi. Ano ang binigay ng Kongreso? 730 billion pesos. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng presidente. Pero pagdating sa unprogrammed, Admar MJ, pagdating sa unprogrammed, sinikap din naman na maging itemized yan. Itemized din po yan. Hindi po lump sum yan, itemized. Ang aking issue lang, ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Dahil ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng presidente. Bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun.